gaano kayo diyan kaseryoso, Ka Teddy, dito po sa inyo sinasabi na kayo dudulog sa Supreme Court? Well, seryoso po talaga. At kasi bahagi ito ng political reforms, electoral reforms. Okay, magandang gabi na naman ngayon dito sa ating programa Abante Pinoy. Magandang gabi mga ka-people. Welcome dito sa ating channel. Ngayon marami tayong pag-usapan, Bisaya o Tagalog ang atong gamitong karong lingwahe. Karon mo ay grabe nga gikagubtan tungod niining naay sa kagrupo nga makabayan nga naghaon og impeachment para sa atong vice presidente. Unsa kani magtagumpay kani sila atong tukion karon kung kinsa ni nga tawo nga nagfa karon ingnon og maayo daw siya atong tan-awon karon mga ka-people. Kini siya atong niyaging mga katuigan, nilutaw na po ni siya nga mahilig magpapapil o hapit ng eleksyon unya magpapile og kanang impeachment, pero wala ko masayop mga katulunan ni siya nagpile og impeachment nga bisag kinsa makapwesto diha nga wala gini siya ma-approve ang ilang impeachment kay ngano binayot ang ilang style mga ka-people mo na klaro. Karon inyong masaksihan diri sa video, inyong makita nga gi-interview ni si TD Casino kay mao kuno siya ang nangulo kaning impeachment nga ihaon karon ni Vice Presidente. Unya kung atong makita diri kung pangutan-on sila ni DG Chacha o ni Ted Filon, maglisod pa man gani pagtubag sa pangutana parang ni Ted Filon, labi na kung dito na sa pag-file na og impeachment. Kini si gud si TD Casino usa na siya ka makaliwa atong niaging mga katuigan hindagan ng senador hapit ni kadaog, pero kung wala to gidown ni PRRD, wala to siya gi-reject, mao to yung kapildihan kay gikontra ni siya ni PRRD ang amahan ni Sara. Mauna karon nga murag mobalos ni siya maghiganti itong si TD Casino, mobalos ni siya kay suko na siya sa mga Duterte mga ka-people. Mao na karon nga nagtukod sila si Sator Ocampo, mao nila nga grupuha sila Franz Castro. Ang ila gining pangitag paagi nga ma-impeach ni si Sara Duterte kay majority magyugaron diha sa atong kongreso. Kini silang grupuha nga ila gining suportahan. Kay kung makadili nila sila ihulog si Sara Duterte, di sila mangita gumagi. Sigurado ta mga ka-people nga kani si Sara mao kini mapuli ni Marcos kay dili gid mahuman ang termino ni Bongbong Marcos. Nana na siya sa libro na sa tagna nga dili gid mahuman. Adto paglingkod pa lang niya ato na lang ipanagna nga dili mahuman ang termino kay nakasulat diha nga naay babae nga mobalik nga pareho adtong hitabo sa una nga babae gihapon nga mag-over ang iyang termino sa presidente. Kato si Gloria Macapagal Arroyo, 9 years siya nga nagpresidente kay na-impeach si Irap tapos nidagan siya usab og presidente. Mao to nga 9 years or almost 10 years ang iyang pagkaserbisyo o something 11 years. O mao na siya karon ang tagna mga ka-people. Kini si TD Casino mahilig din pasikat basta hapit na ang eleksyon. Karon
kung inyong pansinon niya, tanawan niya itong video karon kani ato ipakita ka video kung saan niya pagtubag ka na iyang mata nga bisag asa mo tan-aw kung interviewon siya. Ang iyang mga tubag nila ni Ted Filon o ni DJ Chatsa, puro walay klaro. Puro na ay mga baka, ganon baka, pwede baka niya, sabay katawa ba? Marag wala ko siya klaro. Munang, di kadaog sa senador kay way klaro. Makita nato diri karon sa video ang pag-interview nila ni Chatsa o ni Ted Filon. Gisampulan na lang gani sa interview ni Ted Filon, layo kayo ang iyang tubag, unya ang iyang mata kanang walay klaro nga mong tanaw ba. Murag nagdula-dula binayot. Kung inyong pansinin niyo si Tidi Casino, kuha kayo dalawang video. Taparon ninyo, pagtabihin nyo kay Trillanes at saka Casino, walang pagkaiba. Pareho yung style, yung pagganon-ganon yung mata. Pareho sila ni Trillanes. Pansinin niyo mga ka-people, parehagin sila yung style ni Trillanes. So kinahanglan atong bantayan ang ilang i-file nga impeachment kung unsay mahitabo, pero sigurado ni siya nga kung dili masuportahan diha sa Kongreso kay kining si Tamba karon kay kuan man si Tamba. Mao man na muno diha sa padong mag-impeach mo na siya ang pagawasan ni BP Sara ganiha og gamay ang iyang mga kaligot-got sa iyang interview kaniyang interview diha press con. Yan na diha. Yan ang ipa-slide pero wala pa niya ipagawas yun. So, atong bantayan kung unsay mahitabo sa ilang impeachment. Kung madayon bang impeachment nga hapit naman filing candidacy niya, dili na maabot sa naman na siya pila ka adlaw deadline niya, hapit na mag-eleksyon na po sunod tuig, so maglisod siya paglusot, pero ugso ni Tamba kaya kay makalusot kay sila may hawid diha sa Kongreso. Pero sa atong duda mga ka-people nga basig ang mga tao dito na po ni sa EDSA padulong. So mga atong bantayan, so atong paminahon ni si Trillanes kapikat itong si Tidi Casino na magpabilib po atong paminahon mga ka-people. Hello, magandang sir. umaga, DJ Chacha and Sir Ted. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Good morning po, Ka Teddy. Thank you for being on the show. Diretso po tayo agad. Dito nga po nasa proseso na daw po kayo ng pag-draft nitong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ano po ang laman ng impeachment complaint ng Grupong Bayan po? Well, ito po ay nasa initial stages ng binabalikan lahat ng mga documents, lahat ng mga testimonies, lahat ng mga information so far. At lalabas, mainly sa ngayon, ang isang ground na talagang pinag-aaralan yung betrayal of public trust. Kaugnay ito doon sa misuse of government funds, no? Particularly yung confidential and intelligence funds. So that's around 73 million na finlag na inisyuhan na ng notice of disallowance ng COA. Lumalabas noong 2023, meron pang 164 million na finlag din ng COA at inisyuhan ng Audit Observation Memorandum. So pinag-aaralan din kung ano ang bigat niyan. Of course, itong hindi pagsipot sa budget hearings ng House, kasi abdication yan ng kanyang tungkulin bilang public official. And then kahapon, or nung isang araw, may lumabas pang usapin naman sa DepEd, lalabas possible bribery yan. So that will fall sa ibang cause of action naman sa impeachment, which is corruption. Kaya ano ito, medyo ongoing at it will take some time to develop hindi lang yung simpleng impeachment complaint, pero yung malakas at matibay na impeachment complaint. So lahat yan is undergoing process pa sa ngayon. Wala pang actual draft. Tingin ko nasa stage pa yan ng pinag-aaralan lahat ng information. But there is already a group who is looking into it po.
Okay, so wala pa po yung actual draft. Nasa inyo lahat ng mga documents ngayon. Sa una ring mga balita, sinasabi, it will be filed on November. Pero ngayon po na sinasabi ninyo na wala pa talaga draft initially at pinag-aaralan nyo pa lang ang mga dokumento. Aabot po ba ito? Next month, it will be October and then November. Paano po kaya iyon? Palagay ko naman by November, kaya na siguro yan kasi may buong buwan naman ng Oktubre. So titingnan natin. Magdedepende pa rin talaga sa ano ang makikita at ano ang madedevelop na arguments at saka yung theory of, kumbaga sa abogado, yung theory of the case na ide-develop. Kasi ayaw din natin ng mabilisan, ayaw din natin ng yung minadaling complaint kasi of course we want to file a really credible and strong impeachment complaint. Ang understanding ko, may ibang groups din na nag-aaral at nagda-draft ng sarili nilang complaint. So titingnan din natin, makikipag-ugnayan din tayo sa ibang grupo. Basta ang gusto natin, isang malakas at seryosong impeachment complaint. Marami na akong impeachment na pinagdaanan mula pa noong 2001 at kung mahina ang iyong complaint, ano yun, hindi talaga lulusot. So it has to be a strong complaint. Strong complaint, sabi nyo nga po matibay na ebidensya ang kakailanganin ninyo. Nabanggit nyo rin po na may mga ibang grupo na maghahain din ng impeachment complaint laban kay VP Sara na sabi nyo makikipag-ugnayan pa lang po kayo. Sino-sino po itong mga grupong ito? Well, hindi ko alam kung gusto nilang magpakilala, so hindi ko naman siguro babanggitin. But of course, a number of them are connected with the majority in Congress. So, may idea naman siguro tayo more or less ano-anong mga grupo ang interesado sa usaping iyan. Pero sa ngayon, ang grupong Bayan Muna, wala pa po kayong direct contact ngayon dito sa ibang grupo na maghahain ng impeachment complaint? Well, not on the impeachment itself, but alam mo, ang Bayan Muna naman maraming kaugnayang grupo. Just to clarify, ang nag-aaral at nagda-draft dito ngayon ay yung bagong Alyansang Makabayan, no? Na ito yung umbrella organization po ng iba't ibang mga people's organization. So yun po ang nag-aaral ngayon. Ang Bayan Muna, medyo busy po ang Bayan Muna sa paghahanda para sa 2025 elections. At yun nga, kahapon nagkaroon sila ng convention. Doon na itanong po ng media kung ano yung status ng impeachment complaint, and I was responding bilang chairperson naman po ng bagong Alyansang Makabayan. Nabanggit niyo po na hindi niyo napapangalanan tong ibang mga grupo na who's also getting ready po ngayon dito nga sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero even before pa, sinasabi na ni VP Sara na may mga tao na talagang maghahain po ng impeachment complaint laban sa kanya, and they are under one handler lang, political handler. I just wanna ask, Katedy, ang grupo po bang Bayan Muna, ano pong reaksyon nyo dun sa sinasabi ni Sara na iisa lamang ang handler ng mga grupo na ito na gustong maghain ng impeachment complaint laban sa kanya? Well, hindi ko alam kung sino yung sinasabi niyang political handler. Baka magandang pangalanan niya kasi wala kaming alam na ganyang umaastang political handler. Actually, yung usapin ng impeachment, una ko yung narinig nung isang taon pa. Nung lumabas nga itong issue ng 125 million na ginasta sa loob ng 11 araw. At una kong narinig yan sa isang House member from the majority. Tinanong niya sa akin, grounds na ba yan for impeachment? Sabi ko, hindi ko alam kasi at that time, hindi pa malinaw ang detalye. So from the start, talagang nababanggit naman yung usapin ng impeachment. But I think naging seryoso na lang yan nitong taon, nung itong budget hearing, na lumabas na yung notice of disallowance ng COA. Kasi last year wala pa yan eh. And then, kasi sinundan yan ng hindi pagsipot ni Vice President Duterte na parang obvious na may tinatago. And then ito na nga, lumabas yung meron pang 2023 confidential intelligence funds na mukhang na-finlag din ng COA at inisyuhan ng audit observations. So ano yan, it's not as if nakaplano yan. At least sa part namin,
nung lumabas na itong mga impormasyon na ito, naisip namin baka it's time to prepare something. At yun nga, pinag-uusapan na sa Kongreso ngayon, may nagsabi nung isang araw about her resignation. Si former Senator Trillanes nagsasabi din ng impeachment. So naisip namin maiging paghandaan na nga and titingnan natin sa Nobyembre kung tama ang pagkakataon. Kasi alam naman natin, starting October sa pag-file ng candidacy ng mga congressmen, medyo magiging ghost town na rin ang Congress dahil mangangampanya na yung mga congressmen pati senador. So pati yan ay i-consider natin kung ano yung tamang panahon ng pag-file ng isang impeachment complaint. Sino po yung sinasabi nyo, Ka Teddy, na nagtanong sa inyo kung ground na ba ito for impeachment? Isang congresswoman, pero hindi ko na siguro pangalanan kasi baka naman ayaw niyang makilala siya. Pero tinanong lang niya, Kated, ano na ba yan? Impeachable na ba yung ganyan? So sabi ko nung time na yun, hindi pa siguro pero tingnan natin kasi kulang pa ang information. This year lang talaga lumabas yung medyo kompletong itsura nung nangyaring pagwawaldas sa confidential intelligence funds. Kasi Ka Teddy, kung pagbabasihan po natin yung sinabi nyo na yan na yan din mismo yung sinasabi ni VP Sara sa mga interviews niya. Ang sabi niya, even last year, may mga pagpaplano na tungkol po sa impeachment niya. Kasi seryoso talaga yung seryoso yung usapin ng napakalaking confidential intelligence funds. That's 125 million. So talagang ano naman yan, kung talagang nagamit sa mali yan, of course that is impeachable. Kasi we should understand na pagdating sa Presidente, Vice President, members of the Supreme Court, and the Constitutional Commissions, isang paraan lang naman ang pagpapanagot sa kanila, impeachment. Wala namang ibang paraan na binibigay ang Constitution kung paano mapapanagot itong matataas na opisyal. So it's not, kumbaga yung impeachment, hindi naman something na na misteryoso, na napakalaking bagay. Ang trato ng policymakers dyan is just isa sa mga paraan para maging accountable ang ating top public officials. So hindi abnormal na kapag may ginawang pagkakamali ang presidente, vice president, or members of the Supreme Court or mga commissioners ng COMELEC, ang unang maiisip ng congressman or senador, impeachable na ba yan? Kasi that's the only mechanism for accountability dito sa mga top officials na ito. Oo. Sabi nyo nga po kanina, hindi ito yung first impeachment. So hindi siya kumbaga hindi siya parang merong grand design, no? Parang lang yan. Pwede na ba tayo mag-file ng kaso sa korte? Pero kung sa presidente, hindi ka naman makakapag-file ng kaso sa korte, so impeachment ang pinag-uusapan. Oo, so sa madaling salita, walang collaboration, walang pagkakaisa na nagaganap dito. It's just that lumalabas dun sa mga yung conspiracy, yung walang ganyan. conspiracy. Oo. Lumalabas lang sa mga documents at may mga bago pang information ngayon na tinitingnan nyo na talagang possible na pwedeng ang maghain ng impeachment complaint. Nabanggit niyo rin po kasi kanina na hindi ito na yung unang beses naghain kayo ng impeachment complaint. In the past, meron na rin po. Base sa mga hawak yung documents ngayon, matibay po ba itong mga ebidensya? The figures that we're now seeing, gaano po katibay ang ebidensya dito kung sakali man na maituloy na yung ihahain ninyong impeachment complaint? Well, para sa akin, initially, matibay na ito. Pero alam naman natin sa impeachment process, marami pang mapapalabas na information. Pero for the start, it's enough ground talaga na makapag-file na ng isang impeachment complaint. Ngayon, kailangan din natin maintindihan, unang-una, may proseso ng pagdadaanan. Sa proseso mismo ng impeachment, may mga lumalabas pang dagdag na information. And meron po akong feeling na this is just scraping the tip of the iceberg. Marami pang pwedeng sumulpot dyan. Either before or during the impeachment process itself. Pangalawa, bottom line, ang impeachment is a political process. So, ang importante dito, ano ba ang tingin ng mga miyembro ng Kongreso at Senado? Yung betrayal of public trust kasi wala naman talagang hard and fast rule yan. It's really, sabi nga ng iba, impeachment is also a numbers game.
So Okay. kung meron kang sapat na bilang ng congressman na naniniwalang dapat na siyang ma-impeach on whatever basis that they think, pwede na yon. And this time, I think nasa 106 members of Congress ang kinakailangan para ang impeachment complaint ay madala na sa Senado. So, Congressman Teddy, sa inyo po nang galing, Ka Teddy, itong impeachment is a political process. And definitely, yan ay uusad. Kaya po nung nangyari ng panahon ni Pangulong Joseph Estrada, nang dahil din po sa pagsang-ayon ng liderato ng Kamara. That's a given fact, right? Tama po, no? Yes po. Sige. Yes po. So ito'y uusad kung meron pong majority support dito. At ngayon pa lang po, ramdam nyo na itong suportang ito. I think malinaw yan. Kung again, if we reduce it Yeah, to numbers, yeah, ang yes. kailangan lang po ng House leadership dyan is 106 Okay. members. Opo, opo. Hindi ko alam ang bilang ngayon, pero tingin ko kaya nilang i-master yan. Okay, sige po. So, hindi may tatanggi, di ba, ngayon, no, sa pagkuyog ng maraming kongresista dito po kay VP Sara na kapag naihain na ito, walang duda na bibigyan ito ng panahon ng Kamara. Di po ba? Yan din po ang inyong pakiramdam, Congressman Katedy? Kutob, sabihin Okay. natin yan ng ating Sige. kutob. O, sino ang front dito? Sino ang lalantad ng mukha dito? As we all know, the process is somebody have to file. Ano po, tagalabas ng Kongreso. And then, ito yung mga grounds niya ng impeachable offense na sinasabing umano'y ginawa nung gusto niyong ma-impeach and may mag-sponsor na kongresista. Palagay ko po naman doon, walang question kila Ma'am Franz Castro, kila Arlene Brosas o kay Manuel, no, na mag-endorse nito, no? Sino ang front dito? Sinong mukha ang lalabas dito? Kung sakasakali po kaya? Ayan yan ay political decision ng majority sa House yan. Kasi, alam mo naman, Ted, once ma-file yung impeachment at once makuha yung 106 votes, magtatayo ng impeachment team yan. Opo. At doon sa impeachment team, ilalagay ng House leadership kung sino yung Hindi, sinasabi mong I mean, magiging mukha. sino ang maghahain? Sino magfa-file ng impeachment complaint sa Committee on Justice para tanggapin po ng komite? Yun ang aking katanungan. Sinong mukha iyon? Ngayon ba meron na pong tao? Ikaw ba yun, Kong Teddy? Sino ba ito? Depende. Hinahanda pa lang yung impeachment. Oh, Most kaya nga. likely, it will be leaders from yung mga people's organizations. Okay. Opo. Most likely from the education sector kasi sila naman yung tinamaan nung usapin ng misuse of funds. Okay. Pero sa ngayon, hindi pa namin alam eksakto kung sino mismo ang Okay. Opo. willing na pumirma at mag-front. Sige po. Maging Opo. humarap bilang Alam din po natin kung gaano po ka-divisive ang impeachment complaint, right? Ang impeachment proceedings. And alam din po natin at the end of the day, sabi nga ninyo, bilangan ito Opo, sa Kamara po, sabihin na po natin, kutob natin, walang problema dyan. Sa Senado po, doon magkakaalaman. Kasi yung botong kakailanganin doon ay higit po sa majority number lang, di ba? So sa ngayon po, Yeah. Congressman Teddy, na halalan, paparating po ang filing and then magbabalik ng Nobyembre. Meron mga huling mga business dyan bago po mag-adjourn na naman para po dito po sa Pasko. And then ang pagbalik ko nila basically maghahalalan na, no? Dito ho ang timetable dito napaka-importante. Tingin ho ba ninyo? Tingin ho ba ninyo magaganap itong impeachment complaint and proceedings bago ho magpasko? Yan ang talagang malaking tanong, Ted. Kasi nga sabi ko kay DJ Chacha kanina, Oo. after October, parang ghost town na yung kongreso diyan bihirang-bihira ka na makakakuha ng quorum. Abala na ang mga Hindi, makakakuha ng quorum congressman. yan kapag mamando sila ng liderato. Pero hindi ganun kasimple kasi ang impeachment kasi labanan talaga yan. Yes, so yes, hindi sir, lang yes. isang quorum yan. Yes, sir. Opo, Medyo di ba? mabigat yan. Oo. And then they will have to pull it through. Talagang follow through hanggang sa Senado yan kasi may timetable Yes, sir. I think within 60 days. So that is another issue that we will have to consider. Maging ano kaya ito, Sir ano Teddy? yung proper time. Kasi
Kasi posible ring after the elections talaga yan. At ang mangyayari, ang eleksyon ay ang isa sa mga main issues dyan will be the impeachment. Posibleng maging factor yan sa pagpili ng mga kandidato. At this point, medyo fluid ang situation. Kaya sa part na lang namin, ang gagawin namin, maghahanda kami ng isang impeachment complaint na maayos, and then we'll see from there kung saan ito madadala. Opo. You're saying after election o before the May 2025 election? Kasi kung kano nyo magiging election issue, opo, hindi ho ba, kasi meron pa naman session even sa 2025 before the May election. So, tingin ho ba ninyo maihahabol itong maipapanik ito? Kasi ngayon pa lang po, ang iba nagsasabi na maipapanik yan at maipapanik kung gugustuhin ng majority. Mabilis na maipapanik yan kung gugustuhin ng timon sa Kamara. Di po ba? Yun po yan realidad po ito, di ba? So, kung sakasakali po, yung nga, magiging election issue ito sa mga tatakbong senador. Re-electionista man o hindi. Posible. Para sa amin, ang best case scenario would be ma-file talaga ito by November. Mailusot sa Kamara siguro by December yan, or even before. Iakyat sa Senado. Syempre, hindi naman matatapos ng Senado kaagad yung deliberations yan. Aabutan po yan ng 2025 elections. And then it will be an issue for the senatorial campaign. Okay. Sige po. Pero timetable-wise, yun nga, medyo gipit talaga if you're talking about kung matatapos yung buong impeachment proceedings by May 2024 at 2025. Sige po. So, salamat sa impormasyon na yan kasi nga, bagamat ito po, sabi nga natin ay hindi ho, sorry po, regardless kung nasa ang kampanig dito, but basically po kapag may ganyan na napakalaking political exercise, hindi po eleksyon, kundi impeachment proceedings, may epekto yan sa ating pong ekonomiya. Anyway, Kong Ted, na-interview namin kanina si chairman ng COMELEC. Opo, ang inyong pong grupo, 11 ito, itong Makabayan, Taong Bayan sa Senado na inyong pong lineup kasama ka po dito na tatakbong senador, kasi maghahain kayo ng inyong COC. Pero may binabanggit siya nga dito na una, yung pong mga may kakayahan na magkaroon ng pagkalaki-laking mga billboards, papayagan pa yan hanggang Pebrero kahit na mag-file ng COC. Okay? Yung pong mga nasa pwesto, maaaring mag-resign dito po sa filing, pero dahil sila ay admin, sa lahat na pamimigay ngayon ng mga AIX, mga tupad, lahat niyan, kasama sila, di ba? So, kumbaga, sa ngayon, kayo na hindi masyadong kilala, ang iba ho dito hindi kilala. Paano po ito? Ang amin po kasi dito, mukhang ang pinagbabasihan ng COMELEC ay yung ruling pa ho ng Supreme Court na hindi pa considered kandidato ang isang tao hanggat hindi po nagsisimula ang campaign period. Ano ang balak niyo kapag ganun na ang ating playing field? Unfortunately, Ted, na yan ang dami ng precedents niyan na talagang practically wala nang saysay yung pre-campaign violations. Kasi nga ang interpretation ng Korte Suprema sa batas ay ganoon. Hanggat hindi nagsisimula ang campaign period, hindi ka mako-consider na kandidato. So you're in this ridiculous situation na there is no pre-election campaign violation. Pwede sigurong tingnan natin kung kaya natin ipa-reverse yung Supreme Court ruling na yan. Halimbawa, kapag after the filing of the candidacy ng October at may nakita tayong malalaking billboards, titingnan natin if we can question that in the Supreme Court and ask the Supreme Court to reverse its ruling. Kasi talagang napaka-unfair po niyan at iniikutan po tayo ng mga politiko dahil dyan sa Supreme Court interpretation na yan. Okay, that's my point, sir. Kasi maari siguro naman, with all due respect sa Supreme Court, meron naman pagkakataon that they reverse or
once ito'y revisited, na nagbabago po sila, di ba, ng mga desisyon. Kasi nga, sabi nga nga natin, paano pa ang laban ninyo, ng grupo ninyo, o sino man pong tatakbong independent, kung ganyan po ang ating sistema, di po ba, na naghain ka na ng COC mo, pero hindi ka pa kandidato. Kaya maari ka pang... I mean, Ridiculous, ano? oo nga po, no? Opo, hindi po, parang hindi makatotohanan, pero yan po ang batas nga daw at wala magagawa ang COMELEC. Anyway, sige po, so ito ho inyong pag-aaralan, gaano kayo kaseryoso ho dito? Kasi kami dito, no? Ako sa akin, palagay ko po dapat questionin ito. Mawalang galang lang po sa mga tinatamaan sa ating usapan na ito, pero mawalang galang lang. Paano pa ho mananalo ang isang kandidato na sincero ang kanyang adhikain na makapaglingkod kung doon pa lang po sa panuntunan na yon, wala ka na talagang laban. Opo, incumbent na, nakaupo na, bilyonaryo na, mayaman na, ano pa laban po ng magsasaka dito na gustong maging senador o ng isang public school teacher o ng isa pong health worker, di po ba? So gaano kayo dyan kaseryoso, Ka-Teddy, dito po sa inyo sinasabi na kayo dudulog sa Supreme Court? Well, seryoso po talaga. At kasi bahagi ito ng political reforms, electoral reforms na kinakailangan natin. At baka hindi lang billboards, baka pati yung iba pang forms of campaigning. Pero pag-aaralan natin yung buong scope nung naging Supreme Court decision. Opo. Pero ang litaw na litaw dyan, yung mga tarps tsaka yung mga malalaking billboards, yan siguro ang isang pwedeng punterihin. Pero tingin ko pati yung ibang forms of pre-campaigning dapat ma-cover po niyan. Yes, sir. Opo. Anong laban mo kung ako nga'y cabinet secretary, nag-resign nga ako, pero lagi ako nakabuntot? 'Di ba? Dito sa lahat ng gagawin ng presidente, so equity of the incumbent president and the administration yon. Lahat na mamimigay ko ng pondo ng bayan, AX man yan, tupad man yan, 4-piece man yan, nandun yung mukha ko. Epal-epal ako doon. Anong laban ho dito ni Alin Andomo o ni Jerome Adonis? Anong laban dito ni Mimi Doringo, ni Modi Floranda, na kandidato ng inyong grupo sa ganung uri po na nakalalamang na ho at talagang lalamang at lalamang sila? Well, ang laban po namin dyan may paliwanag namin sa taong bayan na nilalamangan sila ng mga politikong ito at hindi na sila dapat pumayag. So kami naman ay may paraan din ng pag-reach out sa ating mamamayan. At yun nga ang importante sa kampanya namin yung mga isyong ganito ang kailangan naming maipatampok sa aming kampanya. And this will serve as a challenge din sa ating mga botante na by 2025 sana tayo ay bumoto doon sa hindi nagpapaikot sa atin. Sige po, salamat na marami, Cadet Teddy, sa inyo pong panahon. Binigay po sa aming programa. Kami po ay makikibalita po sa inyong mga ipinapangako ngayon. Salamat, sir. Maraming salamat din, Ted, DJ. Magandang Thank you. umaga sa inyo.